Naman po ni General Torre kung may reklamo laban sa kanya kasi siya naatasan lang na ipatupad yung batas, libre na mag-file ng asunto. Mag-file ka na lang ng asunto, Amy Marcos. Kung talagang desidido ka. Yan ang amo ni General Torre kasi ako niya naatasan. Kailangan ko ipatupad ito. May warrant of arrest ako, isi-serve ko to. Ngayon, kung may question legal, di questionin ninyo. Kaya nga may nag-question sa Supreme Court, kaya nga may sub judice na. Kasi dapat yung merito ng kaso, hindi dapat pinag-uusapan. Tama naman. Bakit pag-uusapan sa Senado? Na kailangang desisyonan ng husgado, sino ang may sala noon? Di ba? Si Bato kasi tumakbo sa Supreme Court. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas po, vlogger, broadcaster from Albay, Bicol Region. Palapit po mga kababayan yung eleksyon, kaya personal kong nire-recommenda sa inyo. I-number 1 natin sa balota kasi number 1 naman talaga po siya. Pero pasok na siya po sa Magic 12 sa latest survey ng Okta Research. Tanggiri pala, Tanggiri, number 1 sa balota, Benhur Abalos po. Yan, pasok na po tayo sa top 12. Maraming salamat. Tanggiri. April 12 to 22 survey. From 7 to 10, tumatakbo mga kababayan ang ranking niya. Di ba, mga kababayan? Maraming salamat sa inyong suporta. Si Benhur Abalos ang magiging totoong katuwang ng ating Pangulo, lalo na po sa food security. Sa mga magsasaka, ito lang. Number 1, papalakasin ko ang kapangyarihan ng NFA kasi tinanggal ito ng rice tariffication. Isipin mo, kung minsan baksak ang presyo, kawawang ating magsasaka. Pero kung meron kang NFA na may sapat na pondo na siya na bibili sa iyo at siya na rin magbebenta, open kasi hindi nila pwede ibenta, nakalagay sa batas, i-impact lamang nila. Buffering, in terms of calamity, they can only sell it if there is a rice emergency. At tanggalin natin yun. Isipin nyo, sabi nga ni Sir Kiko, kung libo-libong truck, buong Pilipinas, walang ginawa kundi bumili ng bigas sa mga magsasaka at binibenta mismo direkta sa mga tao. Naku po, masaya lang magsasaka, masaya yung mga bibili dahil nakakabura sila. Hindi ba? Napakasimple. Let's just empower the NFA at yan ang gagawin ko. I will amend the rest of it. Andito po ang Liga ng mga Barangay para sumuporta sa inyo. Nandito na po kami sa likod ninyo, Senator Benhur Abalos. Ang kuryente natin ay pangalawa sa pinakamahal sa buong Asia. 20 years ago, pinindigan ko ito kung ako'y congressman. Pumutol ako rito sa pagwis. The most overtaxed in the whole world ay ang kuryente natin. Yan ang una ko ipapay para bumaba ang kuryente, tumami negosyo, tumami trabaho, at tumaang ang buhay ng bawat Pilipino. Number 1 po, Abalos, solid sa Senado. O ngayon, pag-usapan natin po yung naging papresko ni Amy Marcos. Kasi nag-react na po yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Pinalalabas kasi po ni Amy Marcos na may sabuatan po. May group effort daw para pabagsakin si Digong at si Sara Duterte. Ano sabi nga natin na nagpabagsak kay Digong at Sara? Sarili niya dahil sa masamang pag-ugali. But before natin pag-usapan at yung hindi natin natapos, mahaba yun na press con. Yung first part kanina, ni-replay na natin. Ngayon yung second part mga kababayan, i-replay ko muli sa inyo at pag-usapan natin. But before that, dito muna tayo sa relax nating porsyon ng programa. Joke time, kwentong katatawanan muna para alis stress. Padala mga kababayan ni Arnel Aguilar Torquator, taga New Zealand po, OFW.
Kwento ito ni Bato, ni Bongo at saka ni Digong. Yun ang piniling mga pangalan dito eh. Yan o. Hindi pa ako may gawa nito. Bato, Bongo. Usapang lasing, papunta sila kay Digong, napadaan, mga kababayan sa isang monumento, yung rebulto ni Gat Andres Bonifacio. Napadaan si Bongo at saka si Bato. Nang makita po ni Bato ang rebulto, palibasa lasing, inamon po ng away. Sabi ni Bato, "Oy, Andres, ang saba mo makatingin. Bumaba ka niya dyan, ang yabang mo." Ngayon, inawat ni Bongo. Sabi ni Bongo, "Pare, lasing ka lang. Pati ba naman anya si Bonifacio, inaamon mo? Uwi na lang tayo. May meeting pa tayo ni Diggs." Ganon. Sabi ni Bato, "Hindi ako anya lasing. Gusto ko makipagsuntukan dito kay Andres Bonifacio." Sabi ni Bongo, "Lasing ka pare. Uwi na lang tayo." So para hindi mo makompromiso, pumara ng taxi po si Bongo. Pinasakay si Bato pauwi. Tapos bumalik po si Bongo. Pagkaalis ni Bato, bumalik sa monumento ni Andres Bonifacio, sabay sabi, "Pare, pasensya ka na, lasing lang si Bato. Buti niya, hindi mo pinatulan." Mas lasing pala yung isa. Buti daw, hindi pinatulan ng rebulto ni Andres Bonifacio si Bato. Anyway, joke man lang po. Matik na, 200 pesos. Padala mo na rin yung GCash number mo. Kasali ka na rin sa ating monthly draw, 5,000 pesos yung cash prize. Pag hindi nabonot, qualified ka pa rin sa grand draw, 10,000 pesos pag nabonot. December po. Ito na siya. Balikan natin mga kababayan yung ating kwento kasi yung ating Pangulong Bongbong Marcos nag-react na po. Ito siya. Sa isang interview sa Silang, Cavite, President Ferdinand Marcos Jr. says he disagrees with Senator Amy Marcos' findings after investigating arrest of former President Rodrigo Duterte na everyone is entitled to their own opinion and I disagree, sabi ng ating Pangulo. So ngayon po, direkta na po na ini-engage ng ating Pangulo si Amy Marcos, yung kanyang kapatid, kasi masyado nang sumusubra. Pero makita ninyo, magalang pa rin ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Sinasabi lang niya na lahat naman niya may opinion. Pero itong sinasabi niya, I disagree. Kasi pinalalabas ni Amy, pinulitika ng ating administrasyon, ng ating Pangulo, with Martin Romualdez ng Kongreso, si dating Pangulong Digong. At gusto daw na pabagsakin si Sara Duterte. Sabi nga natin po, malinaw po na nagpabagsak kay Sara Duterte saka kay Digong, sila man lang po yung sarili nila, sinira nila, pinabagsak nila dahil sa sama ng kanilang bibig at pagbabanta sa ating Pangulo. Siyempre, alangan man po yung ating administrasyon, walang tigil na pinagbabantaan, sinisiraan, walang gagawin. Yan ang gusto nilang mangyari. Magpasensya na lang po sa pinagagawa mga kababayan ni Digong at ni Sara. Yan ang gustong mangyari siguro ni Amy Marcos. Pinalalabas niya, nagsabuatan, may sabuatan po. There is a group effort niya. Linano talaga yung pagpabagsak, lalo na yung arrest kay Digong. Minamasama ni Amy, sabi nga natin. Ano ang problema kung nagplano? Kasi lahat ng aksyon dapat pinaplano. Pag wala kang plano sa buhay, you are planning to fail. Di ba? Ganon yan mga kababayan. At sabi nga natin, ulitin natin kasi ginugulo nila yung kwento. Ang kaso ni Digong po, bako hindi yung ating Pangulo ang responsable niyan. Ang kaso ni Digong sa ICC, nag-file po mga complainants, families of the victims ng AJK, 2017 pa. Ang tumulong po mga Dilawan at Makabayan Black. Nagkataon lang mga kababayan na yung warrant of arrest inilabas sa panahon ng ating Pangulong Bongbong. Final po sa ICC ng mga AJK victims, families of the AJK victims, kasi wala silang tiwala sa administrasyon ni Digong na makakamit ang hustisya. So lahat ng kasalanan kay Digong. Whereas sa kaso naman po ni Sara, pinagbantaan niya yung ating Pangulo, the First Lady,
Tapos si Martin Romualdez, kaya po siya na-impeach. Parte siya ng first articles of impeachment. Pangawala-wala sa articles, yung paglustay ng confidential funds. Binigyan siya ng pera ng bayan para gamitin sa tama, ginamit niya sa mali. Wala man nagsabi sa kanya na lustayin yung pera. Hindi niya maipaliwanag ngayon. Comes now the impeachment. Na-impeach siya. So lahat ito kagagawa niya. Tapos sisisihin yung ating Pangulong Bongbong. Gumawa sila ng mali. May consequences ang paggawa ng mali. Yan po ang malinaw. Kaya sabi dito, on Okta poll showing that more Filipinos trust him than Vice President Sara Duterte, Marcos says polls validate what government has been trying to do since 2022 and shows that we're making progress. Bumaba yung ratings ng ating Pangulo ng 5 points. Si Sara tumaas pero mas mataas pa rin yung sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero itong ratings nga po, questionable kasi may performance rating si Sara na wala mang ginagawa. O di ba pa? Malinaw na produkto ito ng fake news po. Troll farms na influence mga kababayan yung mga tao ng maling kwento. But anyway, bumagsak man ng 5 points yung ating Pangulo, mataas pa rin kaysa kay Sara. Mamaya ibigay ko po sa inyo. Unahin ko muna itong sinabi ng ating Pangulo, reaksyon doon sa sinabi ni Amy Marcos na may group efforts daw. Talagang concerted siya. Efforts para pabagsakin daw si Sara at saka si Digong. Ito po, yung interview kanina ng mainstream media. Napaka-iksi lang po yung sinabi ng ating Pangulo. Designed to bring down the Dutertes, and there's an effort daw para pagtakpan yung motive. Everyone's entitled to their opinion. I disagree. Thank you very much, guys. Thank you, sir. Everybody is entitled to his own or her own opinion, but I disagree. Ito yung report ng Okta, result ng survey. Majority of Filipinos support PBBM in Okta's April survey. Midway through his term, President Ferdinand Marcos Jr. retained majority support from Filipinos amid political turbulence in some regions of the country according to the results nitong April 2025 ng Tugon ng Masa survey by Okta Research. Ginawa ito mga kababayan from April 2 to 5, 2025. The survey showed that 60% of respondents continue to trust the President while 59% remain satisfied sa kanyang performance. Despite decline in his trust rating from last quarter, Marcos received majority support across many regions. Notably, the President obtained historic highs. Napakataas sa Ilocos po, siyempre, 92%. Cordillera Administrative Region, 87%. In Cagayan Valley, 83%. Mababa siya sa Mindanao, siyempre, teritoryo ito, baluarte ng mga Duterte. The deep in Mindanao, while northworthy, is easily understood within the context of political realignment and traditional loyalties in the region, sabi po ng Okta Research. So, among socioeconomic classes, Okta Research said Marcos received his highest trust rating in Class E, noting the chief executive's deep support among ordinary Filipinos. So, na-feel na po ng ating mga mamamayan. At talagang nagtatrabaho yung ating Pangulong Bongbong. Pero si Sara po, may increase pang 9 points. From 49 to 58%, sabi dito sa Okta Research. Wala mang ginagawa, may performance rating. Kaya questionable po, mga kababayan talaga. Kahit itong result na to, na majority pa yung sumusuporta, parang anomalous pa rin po, hindi pa rin kapanipaniwala. So sabi dito, the slight dip recorded is thus neither a crisis nor a repudiation, but a localized, predictable movement in the complex and dynamic landscape of Philippine politics, sabi po ng Okta Research. This resilience, even amid political turbulence, is a testament to President Marcos' steady governance, strong economic stewardship, and effective leadership.
Kita ninyo, mga kababayan, 60% ang sumusuporta sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Si Sara Duterte, may performance ratings pa rin, abang wala mang ginagawa. Yun ang kaduda-duda, mga kababayan. Yan, sabi rito, in contrast, Vice President Sara Duterte's trust rating increased from 49% to 58%. In the same period, while her distrust rating was 19% and 22% were undecided. Wala mang ginagawa. May performance rating pa rin. Malamang epekto to ng mga troll farms na funded mga kababayan ng Chinese embassy. Di ba pa? Kaduda-duda pa rin. Kaya, mahirap ng paniwalaan po yung mga pa-survey ngayon. Lalo si Bongo, number 1 pa rin daw. Tama itong analysis po ni journalist Antonio Contreras. Sabi dito, pinost niya yung report ng GMA News. 75% of Filipinos prefer candidates who assert Philippine rights in WPS. Sabi sa result ng survey ng SWS. Sabi niya, and yet Bongo is at the top. Yeah. And yet Bongo is at the top. Paano nangyari 'yon? Paano mo i-reconcile na 75% sa tinanong ng mga Filipino kung sino yung iboboto nila na mga kandidato sa pagkasenador, 75 ang nagsabi, yun ang yung mga kandidato handang i-defend yung West Philippine Sea. Pero number 1 si Bongo. Maniwala kayo sa ganun po? Paano na nangyari na 75% sa mga Filipino iboboto ang mga ipinaglalaban ng West Philippine Sea? Pagkatapos, yung Chinese mismo, may dugong Chinese na si Bongo, nakakampi ni Digong na pro-China, number 1 sa survey. Paano nangyari yon? Mahirap po magpara-paniwala dito sa mga survey ito. Tapos si Sara walang ginagawa, may performance ratings. Tumaas pa ng 9 points mga kababayan sa Okta Research. Habang yung Pangulo bumaba ng 5%, pero talo pa rin si Sara. Kasi from 49 to 58 si Sara tumaas. Si PBBM from 65 to 60. What? Naloko na mga kababayan. Ngayon, balikan natin si Amy Marcos. Hindi ko na po tinatawag na senador si Amy Marcos. Matatalo man lang. Hindi na pumasok sa Magic 12. Malayo na mga kababayan. Buti naman sa kanya. Buti nga sa kanya. Ayan po yung press con kanina na sinisiraan yung ating presidente na kanyang kapatid. October 2024. At sa tulong ng gobyerno, nakalap nila ang mga dokumentong kailangan para makakuha ng warrant of arrest. Samantalang nagsagawa ng sarili nitong investigasyon, ang DOJ naman hinggil sa EJK noong ika-4 ng Nobyembro sa pamamagitan ng kanilang Memo 778. So anong problema mo, Amy Marcos, kung yung DOJ, buti nga dapat sana na-appreciate mo, dapat ang marinig sa'yo, commendation sa DOJ kasi gumalaw yung DOJ, at least gumalaw. Yung panahon ni Digong hindi gumalaw po, kaya pumunta ng ICC yung mga complainants. Kaya yung kaso ni Digong na crimes against humanity, final sa ICC, walang tiwala sa gobyerno. Tapos ngayon, gumagawa ng aksyon yung DOJ sa EJK, galit kayo, minamasama ninyo. Anong klaseng senador kayo po? Di ba, mga kababayan? Dahil nananatili pa ring banta si VP Sara kahit wala na ang tatay niya, Nananatiling banta kasi siya mismo nagbanta. Malinaw at ang pinagbantaan, kapatid mo pa, pinsan mo, at sister-in-law mo. Tapos kumampi ka pa kay Sara. Anong klaseng kapatid ka? Napakalinaw po.
Sa gawa naman ng Kamara ng investigasyon sa confidential funds ng OVP at sa huli na Ang gusto mong mangyari, kahit yung mga beneficiaries ni Sara, santambak na mga fictitious name, mga chicheria, wala lang gagawing aksyon yung ating kongreso na nagbibigay ng budget na may power of the purse. Mamikit mata na lang, anong klaseng senador ka? Amy Marcos, bakit ka nagkaganyan? Di ba? Dapat mo nga puriin ang Congress kasi pinoproteksyonan niya ang kaba ng bayan. Pero iba po ang sinasabi ninyo. Ang pinoproteksyonan ninyo, yung may questionable na paggamit ng pondo ng bayan. Kaya hindi ka na talaga makakaulit pa. Hindi na namin kayo iboboto. impeach si VP. Napatunayan ang motibong politikal na napag-aresto sa turnover kay PRRD sa pamagitan ng mid-election final campaign sprint action plan ng lakas CMD nung nagtipon-tipon ang matataas ng opisyal nung petsang 22 ng Abril. Nakaraang ilang linggo lamang, inilarawan ang mga nagawang mga Oplan Horus. Isang operasyon na inilunsad noong Abril 2024 na naglalayong pabagsakin ang dalawang Duterte. Sa bahagi ng action plan, How to Attack, Hindi kailangan, nakakabikol ako palagi, hindi kay puan, dai kay puan. Hindi kailangang pabagsakin yung mag-amang Duterte ng kung sino pa man. Ayan lang natin ang mga Duterte na magsalita ng kung ano-anong mga pagmumura, panlilibak, pandalait, then, dire-diretso na silang lumulubog. Nilulubog nila yung kanilang sarili. Pagbantaan mo ba naman yung ating Pangulo? Public, recorded. Pagkatapos, sasabi ni Amy, pinababagsak yung mga Duterte. Sila yung nagpabagsak. Si Digong, inamin sa Quadcom, yung kill niya. Nagmayabang pa, itinuro pa nga, si Bato, yan na niya, dead squad din yan. Lahat ng ebidensya galing sa bibig nila. Maski si Sara, yung pagbabanta, galing mismo sa bibig niya. Pagkatapos, sasabihin ni Amy, plinano na pabagsakin yung mag-ama. Sinong maniniwala sa inyo na publiko ang testigo? Amy Marcos, na subaybayan ng mga tao at hindi pa matagal. Just very recently ito. Preskong-presko pa sa amin pong memorya. Pilit mong binabago ang narrative, Amy Marcos. ng ilang ahensya ng gobyerno, kabilang ang PNP, Kamara ng Kinatawan, sa nakipagtulungan ng dating Senador Antonio Trillanes upang tulungan ng ICC prosecutor makakuha ng warrant sa pag-aresto. Siyempre, buti nga tumulong kahit hindi na senador. Ang dapat nga kayo na incumbent senators. Buti pa si Trillanes, hindi na senador, nagtatrabaho pa para maglingkod para sa kapakanan ng ating mga mamamayan, lalo na ng mga biktima. Kayo, incumbent senator, sumusweldo, pero ang ipinagtatanggol, yung suspect, imbes na yung mga biktima. O di ba napakasama yon? Ang dapat mong ipagtanggol yung biktima, hindi yung nambiktima. Kaya tama itong damit mo, itim, kasi maitim ang inyong budhi. Dating Pangulo, binanggit din na nakuha ang kinakailangan boto para sa impeachment ni VP sa pamamagitan ng paggamit ng tinatawag na soft projects katulad ng AIX, AKAP at TUPAD. Itong mga ayuda na sinasabi mong pinag-iinitan mo, pinapakinabangan ng mga tao. O ano man ang problema mo doon, at hindi naman itong mga congressmen ang nagdi-distribute. Ang nagdi-distribute niyan, DSWD. At noong mga panahon na medyo okay ka pa sa administrasyon, sumasama ka din sa distribution. Kahit tingnan mo yung timeline mo sa page mo, nandun, kasama yung DSWD. Ngayon, nakaaway ka na, ayon, naging ampalaya ka na, natudo. Sumama ka na sa paninira sa administrasyon ng iyong kapatid.
Hindi ka na makakaulit sa amin. Naman sa bahaging following strategies and moves, tinukoy na kailangan pabilisin ang impeachment ni VP Sara at Paanong pabilisin? Hindi pa nga nasisimulan yung impeachment trial. Nakabinbin sa Senado. O di ba? 6 months. At dapat ma-impeach yung si Sara Duterte. Kasi ang pinagbantaan, kapatid mo. Tapos nagagalit ka. Anong klaseng pagkatao mayroon ka, Amy Marcos? kuha ang boto sa Senado sa pamamagitan na naman ng pamimigay ng proyektong for later release or yung mahiwagang FLR bilang gantimpala sa tamang bumotong mga senador. Ikalawa, Siyempre, dapat may reward yung gumagawa ng tama. Alangan man, mali yung ginagawa, may reward. Di ba? That is normal. Kahit saan, kahit sa pribadong kumpanya, may reward system. Yung nagawa nga ng mali, yung sa AGK, may reward. Yun ang masama. May reward system doon. Kaya nga, yung sangkot sa reward system, si Bongo, malamang kasama. By admission ngayon ni Sara Duterte, sa i-issuehan na ng susunod na warrant of arrest, pati si Sara daw, isusunod na. Sabi niya sa interview ng Bilyonaryo News Channel. Di ba? Sino ang gusto mong i-reward? Yung gumawa ng masama? may magkakaugnay na pagtatangkang pagtakpan ang mga detalye at motibo sa likod ng pag-aresto ng dating Pangulo. Ano pa man ang dapat na pagtakpan na sinabi na ng kapatid mo, we are obligated to cooperate sa Interpol kasi member tayo. Wala man dapat na pagtakpan. Ano pa man ang pagtakpan? Ang nag-serve ng warrant of arrest. Hindi man nagdi-deny si General Torre. Ang nag-usap-usap si DILG Secretary John B. Crimolia, DOJ Secretary Boying Rimulya, General Marbil, etc. etc. Alangan man hindi mag-usap-usap. Anong klaseng gobyerno hindi mag-usap-usap na ang i-aresto dating Pangulo at maraming sumusuporta pa? Ang gustong mangyari mo, wala lang plano. Saan nga nakakita na may gagawin ka na napakalaga, wala lang plano? Kahit nga sa kampanya may plano. Tama? Kahit nga itong investigasyon, may sarili ka ding plano. Alangan mawala kang plano. Tapos yung plano ninyo mabuti sa inyong paningin, paniwala. Tapos yung plano ng gobyerno na i-arrest ang isang suspect sa pagpaslang ng more than 30,000 Filipinos, gusto mo, wala lang plano? Anong klaseng pag-iisip mo yan, Amy Marcos? Masama mo yung pagpaplano. Walang masama sa plano. May cover-up. Habang nagpapatuloy ang unang pagdinig, tumanggi si DILG Rimulya na magsalita. Tanungin siya tungkol sa panayam kay Pinky Webb, kung saan sinabi niya na group effort ang pag-aresto at in-invoke pa ang executive privilege samantalang lumabas na sa media. Lumabas na nga sa media, hindi ka pa nakontento. Na group effort. Kasi, imposible naman na hindi group effort. Nangulihin dating Pangulo. Kailang may mga bagay na hindi dapat sinasabi. Alangan man lahat sabihin sa'yo. Nakakampi ka ng mga Duterte. Di ba? Bakit? Yung mga plano ni Sara tapos ni Digong, sinasabi din nila kung paano pabagsakin yung gobyerno, administrasyon ng kapatid mo. Di ba hindi man sinasabi? Sige lang ang parinig, sige lang ang banta. Pero yung detalye ng people power na hindi man nangyayari, wala man makumbinsi yung maisog nila. Wala man talaga kasi na tao na. Kasi yung mga tao na luklok sa kanila, yung mga dati mong supporters din Amy Marcos loyalist na isinumpa ka na dahil sa pagkampi mo sa hindi Marcos.
Dali lang. Una, tinawag niyang chismis ang pahayag. Ngunit nang mabisto, tinulungan na lamang ng kapatid at sinabing executive privilege na nga. Isa pang malakas na sandata ng administrasyon upang pigilan ng komite ang pagsisiwalat ng katotohanan ay paggamit ng tinatawag na sub judice rule. Halimbawa, nung mahuli si General Torre na nagbibigay ng maling pahayag tungkol sa pagmamadaling ilipat si PRRD sa Hague dahil daw sa Article 125 ng Revised Penal Code, ngunit nung ipunto na yung Revised Penal Code, Article 125, ay para lamang sa warrantless arrest, bigla niyang ginamit ang sub judice na naman. Yung amon po ni General Torre, kung may reklamo laban sa kanya kasi siya naatasan lang na ipatupad yung batas, libre na mag-file ng asunto. Mag-file ka na lang ng asunto, Amy Marcos, kung talagang desidido ka. Yan ang amon ni General Torre kasi ako niya naatasan. Kailangan ko ipatupad ito. May warrant of arrest ako, isi-serve ko to. Ngayon, kung may question legal, di questionin ninyo. Kaya nga may nag-question sa Supreme Court, kaya nga may sub judice na. Kasi dapat yung merito ng kaso, hindi dapat pinag-uusapan. Tama naman. Bakit pag-uusapan sa Senado? Na kailangang desisyonan ng husgado, sino ang may sala noon? O di ba? Si Bato kasi tumakbo sa Supreme Court. Kasi si Panilo. Ganun lang yun, mga kababayan. Isa pang indikasyon sa pagtatakip ng administrasyon ay ang blanket invocation ng executive privilege ni Executive Secretary Bersamin upang pagbawalan lahat ng opisyal na Ito naman si Amy. Yung pagbabawal ng ating administrasyon ngayon, talat ng opisyal na magsalita sa Senado, minamasama mo. Pero si Digong noon na nag-iimbestiga si Gordon tungkol sa Farmally, iskandal, pinagbawala ni Digong na magsalita sa Senado, mag-attend. Hindi ka man umiimi kasi barkada mo si Digong. Na sinasabi mong para mo ng tatay, hindi ka na nahiya. Para mong tatay, tinuturing mong parang tatay si Digong, kaya sumama na rin yung ugali mo. Yung tatay mo na kapitapitaga namin, dating Pangulong Marcos, hindi man po yon nagmumura, hindi bastos. Mataas ang may breeding, madaling sabi. Pero yung tinuturing mong pangalawang tatay si Digong, hindi ka nahiya na ituring mong isang tatay ang tulad ni Digong? Askal? Napaka balahura ng bibig. Mayaya ka nga. Kaya nga, tingnan mo, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Tama yung kasabihan na gano'n. Naawa ka na ng masamang ugali. Na pati yung kapatid mo na binantaan imbis nandun ka para kampihan, kinampihan mo yung nagbanta. Anong klase kang kadugo? Kaya ang duda ng iba, hindi ka man talaga Marcos. Tapos, tuwang-tuwa ka pa nang sabi ni Sara, palitan mo na yung apelido mong Marcos. Humahalakha ka pa. Anong klase kang tao? ehekutibo dumalo sa ikalawang hearing noong 3 ng Abril. Mas lumala pa ito nang sa hindi pangkaraniwang hakbang, tumanggi ang ating Senate President pumirma ng mga sabpina nung araw na yon. Malinaw yung paliwanag ni Senate President Chis Escudero. Hindi mo pwedeng gamitin sa sariling political interest yung Senado. Malinaw naman po na politika. Gusto mo, ikudita mo na si Chis Escudero, palitan mong presidente. Bagaman dumalo mga opisyal sa 3 pagdinig noong 10 ng Abril, Tapos sasabihin mo si Chis Escudero ambisyoso. Alangan man walang ambisyon lang. Lahat kayo may ambisyon, kaya nga kayo naging senador. O ngayon, kami hindi namin minamasama na mag-ambisyon kayo. Ikaw gusto mong tumakbong presidente, tumakbo ka rin. Si Sara kung gustong tumakbong presidente, tumakbo rin. Libre ang tumakbo na pangulo. Pero hindi po pwede na ang tumatakbong pangulo, balahura ang ugali. Tapos iboboto namin.
Hindi may paliwanag yung paggamit ng confidential funds tapos iboboto namin na humawak ng pundo ng gobyerno. Ano ka, siniswerte? Anyway, sige lang, Amy Marcos. Ginamit pa rin ang executive privilege sa mga susunod na isapin. Kung sino-sino nag-utos ng pag-aresto, kung sino ang nag-utos ng paglipat niya sa Hague, at kung paano nakuha ang eroplano na ginamit sa paglipat. Hindi nagtapos ang cover-up sa pagdinig dahil alam din natin na matapos yon pinalaya si Ambassador Lacanlilao at Hindi mo ba nakita malinaw kung sino yung nag-utos? Ang utos ng warrant of arrest galing sa ICC, kinorstro sa Interpol. Sabi ng kapatid mo, we are obligated to cooperate. Ano pa, hindi pa yun malinaw? Kailangan pa talagang imbestigahan. Nasa dokumento mismo. At yung ating Pangulong Bongbong Marcos nagsalita sa isang public statement niya nung gabi. Napakalinaw po. Kung walang inisyong warrant of arrest yung ICC na kinorstro sa Interpol, anong aksyon ang gagawin ng ating gobyerno sa panguna ng ating Pangulo na kapatid mo? Malinaw na may obligasyon tayo at marami ng mga legal experts ang nagsabi, it is legal. O ngayon, kung mas marunong kayo, libre kayo na questionin sa husgado. Gusto mo, tumistigo ka rin doon sa tumistigo ka rin, mag-volunteer ka as witness doon sa sa trial ni Digong sa Dahig. Sabihin mo, yung linya ng mga abogado ni Digong na kinidnap si Digong. Tingnan natin kung makukumbinsi mo yung 3 judges ng ICC. di na naman pinirmahan yung mga sabpina. Matapos ang pag-aresto kay PRRD, lumakas ang pro-Duterte sentiment at bumagsak ang trust rating ng administrasyon. Bumagsak yung trust rating ng ating Pangulo kasi napag-alaman na may mga troll farms na nagpapakalat ng fake news. Funded ng China. Pero yung sumabing yung sympathy, yung support sa mga Duterte lumakas, that is questionable. Kasi kung lumakas yung mga sumusuporta, di sana natanggal na yung kapatid mo bilang presidente. Nag-people power na sana. Yung mga mass actions po, fake. Other than yung sa Davao, mga kababayan. Pati yung mga rally sa Europe at yung prayer rally sa Davao ng Santo Niño Festival, ginawang Duterte Rally. Wag kami Amy Marcos. Kaya nga, until now, si PBBM, presidente pa rin. Sabi nila, malapit nang matanggal si President Marcos. Bakit presidente pa ngayon? O yun nagsalita pa lang, entitled ka daw sa opinion mo. But I disagree, sabi ng ating Pangulo. Yan marespeto pa rin sa'yo yung kapatid mo. Designed to bring down the Dutertes and there's an effort daw para pagtakpan yung motive. Everyone's entitled to their opinion. I disagree. Thank you very much, guys. Thank you, sir. Kaya, kahit anong idaldal mo, Amy Marcos, imbes na makagain ka ng support galing sa mga tao para manalo pa rin, lalo kang matatalo. Nagtataka nga ako kung bakit yung itim campaign mo, political ads, hindi mo na hindi mo na nire-replay. Bakit? Nag-backfire ba? Lumabas yung itim na budhi ninyo kasi. Maitim ang budhi. Sabi ni Chis Escudero, mag-ingat anya tayo sa mga propeta ng kadiliman. Tama. Isang mapagkakatiwalaang source, naglunsad na ngayon ang administrasyon ng isang communication plan upang ilihis ang atensyon ng publiko. Anong ilihis ang atensyon ng publiko? May communication plan, tama ka dyan. Pero ang communication plan na alam ko kasi sumusuporta ako sa kapatid mo, siyempre pinaalam sa akin ng Presidential Communications Office ay para to fight fake news. Kasi nalalaso na yung isipan ng mga tao. Walang tigil sa pagpapakalat ng fake news yung mga kakampi nyo.
Kaya nga nilagay si Jose Claire Castro para basagin lahat ng kasinungalingan ng mga kakampi nyo at ninyo mismo. Huwag kami, Amy Marcos. Alam namin kung ano ang totoo. Tungo sa mga issue ng West Philippine Sea at di umanong disinformation ng mga tinatawag na China trolls ng kanilang embassy. Kaya asahan natin na ito ang magiging balita sa mga susunod na araw. Yun man talaga. Mabuti na lang pumunta doon sa sa Sunday Cay, yung Philippine Navy and Coast Guard. Kasi nagpropaganda na naman yung China nang sabi kinubkob na nila yung Sunday Cay. May flag ng China. Pinuntahan ng Philippine Navy. Wala man pala. Lahat man lang kwento. Kaya nilagyan ng bandila na ng Pilipinas. Napakalinaw po ang propaganda ng mga pro-China at ng China mismo. Pagpapakalat ng kasinungalingan. Pagkatapos minamasama mo ang counter-action ng Palasyo Malacanang, kumplan para labanan ang fake news. Kailangan gawin po, sinalilito na yung mga tao kung ano nga ba ang totoo. And as a Filipino, we have to defend our sovereignty. Yung kinakampihan mo, gustong gawing province yung Pilipinas, doon ka pa kumampi. Anong klaseng Pilipino ka, Amy Marcos? Kaya ayaw na sa iyo, kahit ng mga Ilocano. Sinumpa ka na ng mga Ilocano. Hindi inaasahan ang political backlash sa pag-aresto sa dating Pangulo. Kaya ngayon, sinusubukan nilang kontrolin ang sitwasyon sa pamamagitan ng pag-focus sa West Philippine Sea, pagsisi sa China, at sa huli ay iuugnay ang pagtaas ng suporta kay Duterte sa sinasabing kampanya disinformation ng China. So, malinaw naman po. Na-discover nga po ng firm na nakabase sa Israeli firm, yung troll farm funded ng China na sumusuporta kay Digong, mga propaganda at kay Sara at atake sa administrasyon. At yung latest na na-discover sa Senate investigation ni Senator Tolentino, may Makati base na binabayaran na company para sa mga propaganda laban sa gobyerno. Napakalinaw. Pa-file na nga po ng kaso. Tinaila na nga yata. Parang tinaila na yata po ng NBI. Yung firm po na nasa likod ng mga keyboard warriors, troll farms, na nangingialam po sa eleksyon. Pati eleksyon pinakialaman ng China. Ito pala, iniimbestigahan pa lang. NBI tasked to probe Chinese poll meddling. Yan nagbayad po ng 930,000 pesos na cheque. Yan During the Senate hearing last week, Tolentino claimed the Chinese embassy hired Makati-based Infinitus or Infinite siguro. But Infinitus Marketing Solutions Incorporated to provide dedicated keyboard warriors for crisis in issue management. He said the firm was involved in online campaigns critical of the government and promoting Chinese government policies. Nag-issue ng cheque, 930,000 pesos. Walang reaction dito si Amy Marcos. Ang reaction niya, nakadepensa pa sa China. Hindi ka na makakaulit sa amin. Hindi na namin kayo po iboboto. una, may duda tayo na politically motivated. Ikalawa, Duda whole mo of lang. government ang nagamit dito na talaga naman comprehensive itong planong ito. At ikatlo, ang mga posibleng managutan ng criminal and administrative charges. At iminumungkahi namin na imbestigahan ng Office of the Ombudsman Minumungkahi? Bakit minumungkahi? Gumalaw ka na, ikaw mismo. Tularan mo si Trillanes. Siya mismo nagpa-file ng mga kaso laban sa mga Duterte. Kung desidido ka, huwag mong kahi. Ikaw mismo, through your lawyers, mag-file ka na ng asunto laban kay DILG Secretary Rimulya. Tapos yung DOJ si Boying. Filean mo na ng kaso, pati si Torre. Anong inimumungkahi? Alata tuloy na pang pang media lang, press con. Filean mo na. Tularan mo si Trillanes. Si Trillanes ang talagang magiting na dating senador. Siya mismo. Pero kayo, minumungkahi. Well,
Huwag kami Amy Marcos. Di ba po, mga kababayan? Yan sinasabi niya, minumungkahi daw. Mga sumusunod. Una, si DOJ Secretary Remulla Boying. Filean mo na. maaaring managot sa violation of RA 3019, Anti-Graft and Corrupt Practices for sanctioning an invalid administrative arrest against the former president in contravention of the ruling of the Supreme Court in the 2023 case of immigration versus Juan Wenle. Maliwanag na napakadaming kondisyon, kwalifikasyon at requirement na isinaad ng ating Korte Suprema doon. Ikalawa, usurpation ng DOJ ng judicial functions. Kahit hindi sila korte, naghahatol sila na halos sila ang naging husgado. Ang malinaw po na ng hatol po, si Digong, na dinidefensa mo. Ang hatol, death penalty. Kill, kill, kill agad without trial. Pero si Digong po, he is facing fair trial sa ICC. Nakita po ninyo ang pagkakaiba? Tapos sinasabi mo ngayon na parang sila nang humahatol. Anong humahatol? Filean mo sa sa ombudsman, ikaw na mismo. Kasi yun ang challenge mismo ni General Torre. Yung may mga reklamoan niya sa amin, di mag-file kayo. Pero right now, ang gagawin namin is to implement the order. Pinatupad yung misyon. Law, grave misconduct, and conduct prejudicial to the best interest of public service. Ikalawa, baka managot din si General Romel Francisco D. Marbil, ang Chief PNP, sa arbitrary detention, Article 124 ng Revised Penal Code. Violation of RA 3019, Anti-Graft and Corrupt Practices for inducing or persuading General Torre to perform an act in violation of laws, rules, and regulations. Mag-file ka na ng kaso kay General Torre kasi yun ang sabi mismo ni General. Mag-file yung gusto mag-file. Handa siya, panagutan. Or an offense in connection with the official duties of the latter. Grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of public service. Andito rin sa mga nakalista at ayon din sa payo ni dating Supreme Court Justice na nagpayo sa atin na malahil si SILG Secretary John Vic Remulla ay maakusahan din ng arbitrary detention katulad nung iba. I-file mo na. Arbitrary detention? Sige. Filean mo na si John Vic. Kayang-kaya yan ni John Vic. Daldal ka pa ng daldal, Amy. Violation of 319 for inducing General Torre and Marbil to perform an act in violation of the Constitution and our laws. Ikatlo, grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of public service. Ang ikaapat na maaring patawan din ng kaso ay si General Nicolas Torre III. Maaring managot sa Bakit arbitrary maaari? detention. Filean mo 2 na. counts of arbitrary detention, not only against the former president, but also against former Executive Secretary Medjaldea. Ikalawa, violation of RA 7439 for not allowing the former president to be visited by VP Sara, both his daughter and his named counsel, and for forcing the former president's lawyers to leave him. Also, the violation of 3019 for allowing himself to be induced or persuaded by General Marbil or SILG Remulla to perform an act in violation of law, rules, and regulations in connection with his official functions. Grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of public service ay maaari ring ipataw laban kay General Torre. Ikalima, Ambassador Marcos V. Lacanilao. Maaring managot sa usurpation of official functions, Article 177 of the Revised Penal Code, pagsisinungaling sa ibang kaso at perjury sa ilalim ng Article 183 of the Revised Penal Code,
false testimony in other cases and perjury in solemn affirmation under Article 183 of the Revised Penal Code at conduct prejudicial to the best interest of the service. So ito ang further findings namin. Hindi ko masara yung investigasyon kasi marami pa ring mga issue katulad ng sinong tumulong sa ICC, yung tungkol sa eroplano na nanatiling bukas at masalimuot. So, nais kong ipakita ang isang video na nagawa na ganito rin ang pahayag. Simulan po natin ang video na maaring mapanood ng ating mga kaibigan. 2024 sa first Maisog Rally sa Davao, nagliyab ang balita at social media. Matapang, walang preno. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot. Ayaw ko mangyari sa iyo yan. Nagbato ng maaanghang na salita si dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Pangulong Marcos tungkol sa di umano'y paggamit ng droga at ang kontrobersyal na People's Initiative. Sino man magsabi na walang paki ang Senado sa usaping ito, isa lang ang masasabi ko, walang gamot sa kakapalang hamon. Sa Senado, sa kapareho at sumunod pang mga buwan, si Senator Amy. Pakialam sa PR, wala kayong pakialam sa PR, wala kayong pakialam sa PR. Siya ang unang nagtawag ng pansin. Siya ang unang nagtanong, para kanino ba talaga ang PI na yan? Marso 2024, sa kabila ng bangayan sa harap ng sambayanan, narinig natin si Pangulong Marcos. Matatag, matapang. The International Criminal Court has no jurisdiction over the Philippines as we remain to have a working judicial system and law enforcement mechanisms. Walang jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas. Sa sabon, nagpagpag siya ng balahibo. Ang hindi natin alam, paghupa ng alikabok ay nagsimula ng ilatag ang plano para muling sumagi sa ICC. Kaya pagtungtong ng Mayo, tahimik ngunit mabilis ang galaw. Isinumite ng DOJ ang legal brief para sa posibleng pag-aresto kay FPRRD. Isang pagtataksil na walang nakapansin. Paanong pagtataksil? Yun ang pagsiserve ng hustisya para doon sa mga nabiktima ng EJK. Ang pagtataksil, at kung hindi, bibigyan ng hustisya yung 30,000 na mga na-EJK sa administrasyon ni Digong. Yan ang pagtataksil. Talaga itong si Amy Marcos po. Hunyo, pumutok ang balita. Nagbitaw si VP Sara bilang DepEd Secretary. Tendered my resignation as the Secretary of Education effective July 19, 2024. Isang babae ng tapang ngunit walang nagawa dahil sa likod ng tama. Paanong naging tama yung mga ginawa ni Sara Duterte sa DepEd na nangabulok po yung mga pagkain na para sa mga mag-aaral? Wala man haros na magandang ginawa si Sara sa DepEd other than yung paggastos ng confidential funds. In 11 days, ang mga beneficiaries po, mga chichiria. Ilagay ito si Amy Marcos. Agosto, isinagawa ang unang Quadcom hearing laban kay FPRRD habang inuusig ng COA ang confidential funds ni VP. Ang hindi natin alam, sa gitna ng lahat ng ito, itinalaga na ni PBBM si Marcos Lacanilaw bilang Special Envoy ng Transnational Crimes na siyang magsusuko kay FPRRD. At maluwag na rin pinapasok ng bansa ang mga tiga-ICC noong Oktubre. Walang bahid ng pagtutol, walang balak na ipagtanggol ang kapwa Pilipino. Bakit mo ipagtatanggol ang dating Pangulo na hindi man niya ipinagtanggol ang kapwa niya Pilipino? 30,000, pati mga bata na damay sa EJK. Tama pa? Pagkatapos ipagtatanggol natin, kumuha siya ng sarili niyang tagapagtanggol. Yung mga abogado sa ICC, at least siya buhay pa. Yung mga na EJK, patay na ngayon. Yan po napakalinaw. Huwag kayo nitong maniniwalang propaganda ni Amy Marcos. Nobyembre, nag-iba na ang ihip ng hangin. Matatag, matapang, walang bahid ng pag-aalinlangan. Narinig muli natin si Pangulong Marcos, ngunit iba na ang sinabi. If yun ang gugustuhin ni PRRD,
Hindi naman kami haharang doon sa mga ICC. Para tabunan ang galawan, Tama yung kapatid mo. Yan ang gusto ni Digong. Hinamon pa nga niya. Sabi niya, sisipain ko niya. Ang tagal niya nila. Baka niya mamatay na ako. Hindi pa ako naiharap sa ICC. Pagkatapos ngayon na nakaharap na siya sa ICC, nagmamaktol si Amy Marcos. Galing mismo sa bibig ni Digong na gusto niyang iharap siya sa ICC at ready siyang mabulok doon, pati nga sa impyerno eh. Huwag kami, Amy Marcos. Nasubaybayan namin ang kwento. Ginusto mismo ni Digong. Diretso natin. naingay ang impeachment complaints laban kay VP Sara. The Office of the Secretary General will transmit the 2 impeachment complaints filed against Vice President Sara Duterte. Kahit pa nagkaroon ng INC rally noong Disyembre, naidiin pa rin ang impeachment sa Kongreso. Alangan man po, Amy Marcos, na dahil rally yung INC, hindi na i-impeach si Sara. So ang magdidikta na dito sa Pilipinas, INC na, hindi na yung batas. Wala nang mananagot sa batas pag kinontra ng INC. Pwede ba yon? That is a very bad precedent. Ang impeachment, ito yung pagkakataon ni Sara Duterte na maidefend yung sarili niya, maipaliwanag kung tama ba yung paggastos ng confidential funds o hindi. Kung tama yung paggastos niya, o di acquitted siya sa impeachment trial. Anong problema mo doon? Kailangang madinig sa trial. Buti nga may trial. Yung mga na-AJK nga, walang trial, patay agad. Sabi ng pagpirma ng questionable 2025 budget kahit bat-bat ng anomalya. Enero 25, 2025, sinimulan na ang Oplan Tugis o Operation Pursuit, ang lihim na operasyon para hulihin si Duterte. Alangan man ang pagtugis kay Digong. Ang operation kay Digong dapat na public. Di tatakas na yan. Lahat ng operation sa suspect dapat nakatago. Hindi pinag-uusapan. Tapos may mga cover stories. That is normal sa police operation. Pag hindi mo mahuli yung subject. Nakakita ka na yung huliin yung tao. Ipangangalandakan mo, huliin ka namin anya ngayon. Hindi man, walang ganon. Hindi mo siya mahuli. Kaya nga si Bato, nililibang-libang muna. Si Sara, si Bato, si Bongo, nililibang-libang muna. Pero nararamdaman nila, malapit na. Sabi mismo ni Sara, nasa lista daw siya. Balik tayo. Pagsampa ng Pebrero, nag-apply ng arrest warrant ang ICC prosecutor. Isang tahimik na pag-uusig habang tayo'y pinaiikot ng mga rally at press release. Marso, muling Yung rally at press release po na sinasabi ninyo, maisog yun. Kayo yung rally ng rally. Nag-county rally lang yung paminsan, yung mga Marcos supporters. Kasi nakadami na ng paninira sila. Kailangan na ma-counter din paminsan-minsan. Kasi pinalalabas nila, sila lang yung may tao. Tama po? Tuloy. lang ang bayan. Humingi daw ng 60-day extension ang DOJ para sa EJK report noong Marso 6. Pero ang totoo, nakabinbin na ang arrest warrant mula sa ICC chamber Marso 7 hanggang 10. Ang hindi natin alam, Marso 11, 2025, sa kanyang pagbalik sa Pilipinas, hindi pa man bumababa ng eroplano si FPRRD, isinagawa na ang pag-aresto. Maingay ang paligid, magulo, pero ang dating Pangulo ay nanatiling kalmado. Isinakay siya papuntang The Hague, 11:00 ng gabi. Kasama sa eroplano si Marcos Lacanilao, ang nagkanulo, ang nagsuko. Pero kanino ang sisi? Paano nagkanulo? Bakit naman nasabi ninyong ipinagkanulo? Walang ipinagkanulo. Talagang kailangan ni Digong nadalin doon kasi valid yung warrant of arrest. Tama pa? Talagang mga taong ito. Sinabi mga kababayan mismo ng ating Pangulo, we are obligated to cooperate with the Interpol. Napakalinaw.
Mga utusan o sa nag-utos, managot ang dapat managot, nakalatag na. It's a request to the Philippine government from Interpol enforce the arrest warrant. And we have commitments to them. Ayaw nila ipagpatuloy ang pag-iimbestiga. Maliwanag na ang buong administrasyon na ito mula sa pinakataas hanggang sa galamay. Nagplano. Ikaw ho ba nagplano ng lahat ng ito? Hindi naman. It was a group effort. Secretary Chudoro was there, Secretary Anyo was there too, and the President and I. Nagsakatuparan. So ano pa ang kailangan mong information? Nandun na, Senator Amy. Kompleto na. Kasama yung kapatid mo. Pwede filean mo rin yung kapatid mo ng asunto. Kasama si John B. Rimulya, si Gubo Teodoro, si Boyeng Rimulya. Filean mo rin. Kaya lang ang sinasabi mo, recommendation lang sa ombudsman. Bakit recommendation? Ikaw na mismo ang mag-file. Tularan mo si Trillanes. Siya mismo nagpa-file sa husgado. Ano pa inintay mo? Si General Torre ready siya sa kaso. Kayong mga Nagkagulo. tayong magawa. Wala tayong magawa dahil mismo ang gobyerno. Nagtakpanan. Mamili ka. Kapag warrantless arrest, edi may period. Kapag may warrant, walang period. I'm being cautioned by the DOJ, ma'am, that it may be sub judice already to discuss that because of the habeas corpus pending in the Supreme Court. Ngunit lumabas ang buong katotohanan. Ganito pala ang bagong Pilipinas. Hindi man lang natin alam. Of course, ito ang bagong Pilipinas. Walang lugar dito ang mga bastos, mga balahura, bawal sa bagong Pilipinas. Ang mga criminal minds, bawal sa bagong Pilipinas. Ang mga sinungaling, bawal sa bagong Pilipinas. Ang mga masiba sa confidential funds, bawal sa bagong Pilipinas. Kasi hindi tayo asinson yan pag ganyan ang uri ng tao sa bagong Pilipinas. Kaya nga po sa bagong Pilipinas dapat bagong Filipino. Hindi tulad ninyo mga lumang pag-uugaling masama. Dapat magbago na kayo. Minamasama ninyo. Anong sinabi ninyong pagtataksil? Walang pagtataksil. Tahimik ang pagtataksil. There was no red notice and what was issued was merely a diffusion. Tahimik. Ang malinaw pong pagtataksil, yung patayin ang 30,000 sa pamamagitan ng AJK. Pagtataksil sa kapwa Filipino yon. Ang hindi pa panagutin ang nasa likod ng AJK ay isang pagtataksil ng mga namumuno, ng mga leaders ng ating bansa na hindi mabigyan ng hustisya ang mga biktima. Yan ang totoong taksil. Nagsisweldo kayo pagkatapos wala kayong ginawa para mabigyan ng hustisya ang ating mga biktima, mga ordinaryong mamamayan. Tapos doon kayo kumampi sa kung sino yung suspect na very powerful. Doon pa kayo kumampi. Yan ang totoong pagtataksil. Naintindihan po ninyo, Amy Marcos? Ang pagwasak. Paliwanag mong maigi, representative ka ba ng Pilipinas or representative ng Interpol? Pipili ka lang. Represent ko po ang Interpol NCB Manila. So mali itong papel na to. Harapan ang pagtalikod. Yan o, buhay na buhay pa, si Digong. Galit na galit kayo. Dapat ang may karapatan magalit yung mga namatayan. We are so far. Galit na galit si Amy Marcos. Magalit ka doon sa gumawa ng krimen. Sinasabi sa video yan na may isang malawakang plano na may kinalaman sa politika at sa 2028. Malabo ang kwento mo, Senator Amy Marcos. Napakalabo, sing labo ng sabaw ng pusit na kaibigan po ninyo na pusit. Okay po mga kababayan. O ngayon, ito yung pagtatanong ng mainstream media sa kanya kasi presko nito. May presentation muna siya. Hello. Ma'am, how's your relationship with the President? Nakapag-usap na po kayo? No, I haven't seen him in ages. I'm sure he's not happy about what's happening. Of course. I'm certainly miserable about these developments. Sinong matutuwang kapatid? Binantaan
ang buhay pagkatapos kumampi ka doon sa nagbanta, sinong matutuwa nun? Isa kang isinumpang kapatid, Amy Marcos. Kung kapatid kita, hindi na kita kikilalaning kapatid. So tama lang si Sara, magpalit ka na ng apelyido mo, Amy Marcos. Kasi yung mga supporters ng mga Marcoses, tinakwil ka na po. That includes me. Tinatakwil na kita. Napakasama ng ugali po ninyo. Sinasabi niyong plano ng gobyerno, pinlano ito, politically motivated. You think PBBM allowed this po? Hindi ko alam, inako ni SOJ Boying Remulla na siya nag-utos. Ngayon hindi ko alam kasi sa isang banda, masasabing alter ego ang bawat membro ng kabinete. Sa ibang banda naman, kusang ginawa ni Secretary of Justice. May pinaimbestigahan kayo sa Office of the Ombudsman, so i-furnish nyo sila ng copy ng findings ninyo, ma'am? Yes, definitely. Papadala natin doon. Dahil, as we know, this is only in aid of legislation at may mga legislation na rin kaming naiisip hinggil sa mga usaping ito. Kailangan i-forward na namin sa iba't ibang korte. Ma'am, itong findings ninyo, official na to, so no more hearings? Hindi ko pa alam. Ang tawag ko nga further findings because I'm not certain that we can close this. There are also allegations that, first of all, several weeks ago, a draft was mooted involving a warrant of arrest of 5 police officers, including Senator Ronald Bato de la Rosa. Of late, there has been a rumor, once again, that the Vice President will in fact be issued by the ICC a warrant immediately. So, alam natin na si VP Sara ay nandoon sa listahan. Pero alam ko na nasa ibaba siya, no? Doon sa mga pinangalanan. Ngunit, ilang araw nakalipas, may mga report na siya na ang uunahin. Sorry, where did you get this information, ma'am? Nasusunod si VP Sara na arestuhin? Uso naman ng chismis ngayon. Chismis rin po. Kita mo na. Naniwala sa chismis. Not yet. A few incredible sources, but nevertheless, we have... So hindi credible yung mga sources niya. Naniniwala, senador ka, naniniwala ka sa chismis. Dapat intelligent source. Kaya nakakitang senador, chismis ang pinapaniwalaan. Pero, halimbawa, kasama talaga kasi kasama man talaga siya doon sa nilabas matagal ng panahon ng Vera Files si Sara Duterte, matutuwa ang ating mga mamamayang Pilipino pag ganun. Kasi at least tatahimik na yung ating bansa. To pay heed. And let me make it clear, I will oppose that warrant with everything I have. Foremost, the administration has said time and time again through the President himself that the ICC has no jurisdiction in the Philippines. Therefore, any warrant of arrest by the ICC cannot be enforced in this country for lack of jurisdiction. It is nothing, that warrant from the ICC, but a mere scrap of paper. Walang bale yun. In addition, there's no basis for the Philippine government to cooperate with the Interpol in enforcing an ICC warrant. The mere fact that the void warrant is transmitted through Interpol does not make it less void, does not make it valid. At ikatlo, as the hearings have established, the circumstances surrounding the investigations of the ICC in this country, the incidents leading to the issuance of these ICC warrants, and the enforcement of such warrants are politically motivated and really are in violation of Article 3 of the Constitution of the Interpol itself, which prohibits the Interpol from participating in any intervention or activity of a political character. Ma'am, sabi nyo, you will do everything para harangin sakaling magkaroon na rin ng arrest warrant laban kay VP Sara. Ano ba mga action na gagawin niyo? Wala tayong balak na isuko ang soberanya ng Pilipinas at ibaliwala ang ating husgado. So hindi baka maireklamo kayo ng obstruction of justice just in case? Di humarang siya. So ano mga action na gagawin niyo, ma'am, para harangin sakali?
Iniisip pa kung anong kailangan gawin dahil tulad nga ng Umarang sinabi siya. ko, haka-haka pa lamang ito. Ngunit sa nakita natin, Gusto niyang sumama na rin doon sa prisoan ng dahig? Pwede man. Humarang siya. Tingnan natin kung kaya ni Aimee na humarang kay General Torre. mga nakaraang 2 taon, itong mga haka-haka, duda, suspetsya, madalas nagiging totoo. So may mga preparation na rin si VP Sara dyan sa chismis na natanggap niya. Marahil po. Pero yung warrant na paparating para kay Senator Bato and other former police officials, credible na po yung source nyo dun, ma'am? Parang, kasi maliwanag yung listahan, pero andun siya sa sumunod na listahan ng ICC, di ba? Andun siya sa warrant, kaya't inaakala namin na yun na ang susunod. Pero hanggang ngayon, wala naman inilalabas at nagbago ang ihip ng hangin at ang balita ay si VP Sara. Very good. Nabanggit niyo po kanina na part ng diversionary tactic yung paglabas ng issue ng supposed paid trolls ng Chinese Embassy in Manila. Are you now saying that Senator Tolentino and the committee niya po were used po for this propaganda by the administration? Ay hindi ko naman gawain bumatikos ng kapwa senador, pero ang alam ko may utos talaga sa admin media na i-divert at mag-squid tactics ng bonggang-bongga, i-divert sa iba't ibang balita tulad ng mga sagupaan, yung fake news nga na Wala kaming alam na ganyan. Ang alam ko po, i-counter ang fake news ng mga pro-China. Tama lang na i-counter ang fake news ng mga pro-China kasi kalabisan na po. Nagiging very harmful na po sa ating bansa, sa ating demokrasya. Yung propaganda po ng China. Obligado po tayo na mga Filipino na may pagmamahal sa ating bansa, totoong pagmamahal, ang i-defend ang ating sovereignty. Hindi yung i-defend yung China na nangapi sa atin. na, yung kung ano-anong mga isla at islet, tapos yung balita ng 20 pesos rice, sinabay-sabay para ilayo sa tunay na problema. Pinapalabas pa ni Aimee na yung 20 pesos na bigas, diversionary tactic. Paano nangyari yon? Hinahanap ninyo ang 20 pesos na bigas ng kaibigan mong si Sara. Ngayon na linalabas na yung 20 pesos na bigas, tinutupad na yung aspirasyon ng ating Pangulo, galit pa siya. Sinabi pa na pagkaing baboy. Anong klaseng mga taong ito? Tapos sasabihin ni Aimee, diversionary, pang-cover. Walang maniniwala sa mga kwento mo, Aimee Marcos. But as a sitting senator po, kayo po hindi kayo nababahala if there's some truth to it na although it's a widespread speculation na even before pa na gumagamit yung China ng machinery, ng propaganda machinery regarding sa WPS issue. Naku naman, sigurado tayong meron. Walang pagkakailangan. Yun naman pala. Na meron silang makinarya para dyan. Meron din ang mga Amerikano. Meron din yung iba't ibang mga malalaking bansa. That is normal nga. Siyempre, yung Amerika, katratado natin. Alangan man awayin natin yung katratado. Legal nating katratado yung Amerika. Kaya katulong natin sa pagdepensa. Anong problema mo doon na Aimee Marcos? Talagang taong ito. Talagang nakikialam. Legal. How do you feel about people saying na Ang Amerika dito sa hindi atin. maganda na kayo po kinampihan nyo yung mga Dutertes, yung kalaban ng kapatid nyo, more than dun sa kadugo nyo po sa si President Marcos. How do you feel about that? Masamang-masama ang loob ko. Ngunit, ang akin lamang, kailanman hindi kami nag-away ng aking kapatid. Yung mga amuyong sa palasyo, yung mga nariyan, yung mga lulong, ayun, sila po ang ating kaaway. Yun pala yung pinaparinggan ni Aimee Marcos doon sa post niyang dulong, buaya. Ba't hindi mo pangalanan kung sino-sino yan?
Ang kilala namin kasing lulong po, yung masiba sa confidential funds. Yun ang malinaw po eh. At hindi ko naman kinakampihan ang isang panig laban sa isa. Ang pinapanigan ko lamang ay ang soberanya ng Pilipinas na isinusuko natin. Nakakahiya naman itong ginagawa natin na. Walang sinokong soberanya. Ang sinoko po si Digong kasi may pananagutan siya sa ICC. Kinaso siya doon ng mga biktima, pamilya ng mga biktima. Ang malinaw na sinusuko yung soberanya, yung nagsabi na gawin na tayong province ng China. Yun ang malinaw. Sino daw yung lulong? Abangan po ninyo. Pangalanan mo na, may pa Pero ma'am, suspense hindi ka ba in a pa. way, parang baka Pang-eleksyon mo lang mag-destabilize yan yung eh. leadership mismo ng kapatid nyo dito sa mga nagiging findings at mga statements nyo against people around him? Hindi ko linalabanan ng sinuman, binabasa ko lang ang lumabas sa katibayan mula sa hearing. Wala akong magagawa kung litaw ng litaw ang katotohanan. So, okay lang kung medyo makadestabilize ito sa leadership ni... Wala tayong pagnanais mag-destabilize sa Pilipinas. Marami na tayong problema. Ngunit ang katotohanan ay kinakailangan mangibabaw sa lahat. Alas na lang po. Ma'am, may balita na parang may intention na ang manalo ay mga pro-China and then kapag nanalo, ipapa-repeal yung batas about yung maritime zone law. Wala akong alam kung tungkol dyan. Ako ay tanging pro-Pilipino. Ipaglalaban ko ang ating bansa tulad ng ginawa. Paano ka naging pro-Filipino na ang kakampi mo at kinakampihan mo pro-China? Never kami, Amy, na maniniwalang pro-Filipino ka. Magiging pro-Filipino ka kung hindi ka kakampi sa pro-China. Kinakampihan mo eh. Dinidefensa mo yung gustong maging province ang Pilipinas ng China. Yun ang malinaw eh. Tapos sasabihin mo, pro-Filipino ka? Ang tatay ko sa sino man at anumang dambuhalang kapangyarihan. Sen, good morning. Do you think yung pagsasampa ng reklamo sa ombudsman could help deter kung ano man yung susunod na plano ng ICC para magdalawang isip yung mga nagpatupad nung una kay dating Pangulo? Sana po. Sana po. Inaasahan ko po. Kailan po kaya yung pagsasampa ng reklamo? Tignan natin kung anong magagawa. Ito lang yung mula sa amin sa findings, ito ang lumilitaw at saka si Justice Ascona, sabi niya may labag talaga sa ating saligang batas, sa ating mga batas na pinaiiral at kinakailangan managot yung naglabag. Mag-file na kayo para madesisyonan ng Supreme Court. Ma'am, balikan ko lang yung warrant, ICC warrant to ma'am, no, yung narinig nyo para kay VP Sara. When is this coming out? Chismis nga lang eh, kaya wala date. Ma'am, yung further finding. So, ang source niya lang, chismis. Pinaniniwalaan niya. Chismis lang tapos nililimbag na niya sa media yung chismis. Pag showbiz ka lang, pon chismis. Tama po? Yung approval po ng committee members. Yes, hindi to committee report hindi ako kukunwari na committee report to. We are not in session, we're in recess. So, wala pa talagang committee report na masasabi. Kaya lang, sa daming nagtatanong, sa marami na nagsubaybay sa oras-oras na hearing, pakiramdam ko, obligado ako magsaad ng findings along the way. Kasi nga hindi matapos-tapos at hinahadlangan ng todo-todo. Ma'am, doon may binabanggit din po na yung Republic Act 9851 wherein it says na yung pag-present sa local court ng isang individual who is facing an allegation of crimes against humanity, hindi na kailangan
the government, although the term used was may surrender yung individual niya, do you think it's enough dun sa nangyari kay former president? Sa bagay na yan, sa palagay ko, ang Senado kasama ng Kongreso maaring magbago ng batas at liwanagan yung Article 17 nung 9851 kasi hindi maliwanag doon, parang natanggal sa proseso ng pagpipinal. Nakita ko yun. Maliwanag yung surrender, maliwanag yung alin yung extradition. Maliwanag na yung surrender ay para sa dayuhan lamang. Pero, dun sa final version mukhang na-edit, kaya maari natin tignan yan dahil ang purpose ng investigation sa Senado ay talagang in aid of legislation. Isa na yon na kinakailangan tignan. Isa pa yung extradition law na inakda ng tatay ko. Ang tagal-tagal na nun. Marahil kinakailangan tignan na rin natin yan dahil hindi na pakay sa mga problema ngayon yung ibang provision doon. Since it's not yet amended yung binanggit niyo po na Section 17, that's still existing. Hindi po ba enough to justify what happened during yung March 11 arrest? Kapag hindi maliwanag ang isang bagay, binabalikan yung debate sa Senado, yung transcript at saka yung contextual analysis ng mga pahayag ng ipinasa, rinipaso yan. At maliwanag dun sa original na talagang yung surrender ay para sa dayuhan lamang. Kung bakit na iwaglit at naiwan yun at may nilagay na mga pag-aamyenda sina Senator Subiri, sina Senator Gordon nung panahon na yon, hindi ko alam kung nakalimutan lamang o sa pagmamadali hindi na isaayos ng maigi. Pero yan naman ang trabaho talaga ng mambabatas. Tignan at isaayos, iklaro ang mga hindi masyadong maliwanag. Ma'am, pareak lang dito. Yung kay Pangulong Marcos po tsaka VP Sara na trust and performance rating, kay Pangulo po 60% trust, 59% performance, pero it represents a decline po since nung fourth quarter ng bansa. Habang kay VP po, tumaas po siya ng 9 percentage point. Comment on this. Pasensya, pero hindi na ako nagbabasa ng survey. Kaya hindi ako up to date dyan. Ang nararamdaman ko, ang pagpuot, ang hinanakit, at ang galit ng mga Bisaya. Galing po ako sa Cebu, mamaya pupunta ako sa Davao. Alam na alam ko ang pakiramdam nila. Ngayon, kung ganito rin ito sa Luzon, ramdam. Ang poot po, galing doon mismo sa mga nanggagatong ng poot kasi sila yung pabrika ng poot, yung mga Duterte mismo. Nandun sa kanila yung hatred, kaya nga mahilig magmura ng magmura. Wala po sa ating Pangulong Bongbong Marcos yung poot. Never mo na makita po sa kanyang pagkatao. Pero si Amy Marcos na isang Marcos, nandun sa mga pabrika ng poot. Yung iba naman, nahawaan ng poot yung mga tao. Kaya, importanteng tuldukan natin itong mga tao na nagraradiate ng poot sa mga tao, sa mga mamamayang Filipino. Tanggalin natin sa serbisyo. Yan ang solusyon dyan. Sa Manila, hindi ugali ng Pilipino ang pang-aape sa matanda na may sakit. Hindi natin gawain yan. Pero okay, sa matanda na may sakit, ang mag-EJK ng thousands of Filipinos na walang kalaban-laban, pati mga bata, okay yun sa inyo. Kasi kumampi kayo doon sa suspect mismo, hindi doon sa pamilya ng mga biktima. Yan ang nakakalungkot, Amy Marcos. Yun yung dahilan bakit bumaba yung survey ni Pangulo? Hindi ko alam. Tulad ng sinabi ko, napakaraming survey ngayon na kung tutuusin, kinakailangan na siguro i-supervise, i-control ng COMELEC kasi grabe na ang mind-setting, brainwashing, and laying the predicate, ika nga. Thank you so much. I have a... Ayan na po, mga kababayan, tapos na. Huwag maniwala sa mga sinasabi ni Amy Marcos. Tanggalin na po si Amy Marcos sa Senado. Yan ang pakiusap ko po sa inyo. I-number 1 ninyo,
Abalos sa Senado, katuwang ng ating Pangulo. Amy Marcos, isyot sa inidoro. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.